Yung formally nga, o di ba, isa sa mga sinabi nung nag-oath taking kanina, parang gusto daw niyang buksan niya ulit. Di ba? Yan na-segue natin dyan. Nanumpa nga kanina. Pala tayo. Di ba? Sana makita ko, no? Pero nanumpa, bilang ikapito po na ombudsman, ito pong si former Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Sa Korte Suprema naganap yan sa harap ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Tiniyak po ni Remulla na maghain sila ng mga reklamo sa Sandigan Bayan laban sa mga nasasangkot sa anomalya na flood control project sa mga susunod na linggo mangyayari yan. At siguro panahon na para siyempre siya na-ambush doon. Oo. Marami siyang sinabi. Akala ko sa Malacanang mag-o-oath sa Supreme Court sa Supreme pala. Court. Pero logical. Logical na Supreme Court. Sige. So, pakinggan natin ang pahayag po o mga ilan sa mga nuggets of sound bites. Dito pong si Ombudsman Remulla. Yon. Padini. The court and bank has also agreed to create a working committee to inventory any and all projects within the judiciary that might have been contracted to and undertaken by the DPWH, if any, and to report soonest to the Chief Justice as their status. Ang talagang gusto natin gawin, uulitin ko, kompleto ang ebidensya, pag final, ready for trial, at hihingi tayo, kanina pinag-usapan namin ni Senior Associate Justice Leonel, na continuous trial talaga, para wala nang delaying tactics na pwedeng umiral na matulog ng matagal itong mga kasong to. Kailangan dito tuloy-tuloy ang daloy ng kaso. Ang timeline niya, syempre, on the evidence pa rin eh. Pero marami na naman kami nakukuha na evidence. Bending the law but not breaking the law. Di ba? Ano yan eh? It's a figure of speech. That is the entitlement of the senator who asked me that question. But I made sure that he's not asking me to break the law. Siyempre, ano yan eh. Hanggang saan nga tayo abutin ang ebidensya, doon tayo tuturo. Ayan na, yung sunod-sunod na statement, pati yung bending the law but not breaking the law. Magkaiba din naman talaga yun. Pag sinabi kasing bending, maghahanap ka ng loopholes, o dun ka sa technicalities, hahanap ng lusot, pero hindi talaga break. Kung bubuksan yung formally, alam mo, madali na lang yun eh. Kasi, ito kasi, natalakay sa Blue Ribbon Committee yung dati. Si Senator Dick Gordon pa yung nagsagawa. Ano yun nag-guest sa atin si Dick Gordon after nung hindi na siya nanalo, no? At sinasabi niya na isa sa mga dapat na tinitingnan talaga ay yung formally na yun. Kasi sobrang detailed daw kung paano nagawa yung krimen. Yes. Diba? So, kayang-kaya at saka baka makakita na tayo ng resulta this time. Kasi may recommendation. Diba nag-recommend na siya eh. May recommendations doon. Wala ko masyadong naramdaman na result doon sa recommendation. Nagbago na administrasyon. Bago na admin naman eh. Iba na admin. Doon kasi talagang kumbaga na-file tapos. Yeah. Diba? Nakaupo pa yung mga Eto sa atin, kung ghosting ang uso ngayon, noon Magic, nagkakaroon ka ng luxury car sa garahe na biglang sumusulpot pagkagising mo sa umaga. Ay, grabe yun. Diba? Para kang nag-wish sa genie. Oo, biglang sarap naman. andito na sa garahe ko. Pero, ang common factor, lahat sila may luxury cars. Di ba tumawid pa yan? Yung mga sangkot dyan, nasabi rin ng mga pangalan sa Pogo issue. Ay, oo nga naman yan. Pinaalala ni Jovi. Sabit na. Ano ba yan? Kaya kung ako talaga sa bagong ombudsman, ano yan? Low-lying fruit ba tawag doon? Low-hanging fruit yan. Low-hanging fruit. Kasi tapos na yung investigasyon na yan. May madali rekomendasyon na lang Basahin recommendation. Na lang. Para naman makatikim naman kami ng konting hustisya. Kahit konti lang. Kahit delayed Kasi na ito panahon to ng ng pandemya. Nagpapakahirap tayo lang. Nakakulong tayo sa mga bahay natin. Nakawan pa tayo. Hoy, at maraming namatay. Maraming namamatay. Huwag nating kalimutan yun. Tapos may nagkakamal ng mga magic luxury cars. Grabe! Uy, yung mga health workers natin nun, pag tinignan mo yung mga videos and pictures, marka-marka yung mga mukha nila dahil dun sa higpit ng face mask para lamang isacrifice yung oras and kahit yung health nila.
Ha? Para Oy. matugunan yung mga maraming namatay COVID-19 doon. patients. Exactly. Yung mga health workers, Namatay. lalo na yung unang part ng pandemya, tapos hindi nila nakukuha yung ano nila, yung pay nila para dun sa pandemya. Yes. Kalimutan ko yung tawag doon. Tapos biglang Oo. nanakawin nyo lang. Oh, ang grabe years yun, yung iba bago natanggap yung pay nila totoo na para yan. dapat Totoo nung yan. pandemya. Assistance. O basta yan ang panawagan namin. Pisahan nyo na doon. Kasi yan, madali nang habulin. Yung iba nga doon nakatakas na eh. Kalain mo yan. Ah, wala Saan ba na yung dito. mga yan? Diba?